Hindi lahat ng batang nasaktan nanatiling inosente. Yung iba, lumalaki na dala ang sakit at natututong manakit din. Ito ang kwento ng isang batang nilamon ng sarili niyang inggit at obsesyon. Si Rachel Elizabeth Barber ay masigla at talented na 15-year-old na estudyante mula sa Melbourne, Australia, na ang buhay ay umiikot sa kanyang matinding passion at dedikasyon sa performing arts. Ipinanganak siya noong September 12, 1983 at lumaki sa suburbs ng Baldwin at Mount Albert. Siya ang panganay na sa tatlong magkakapatid na babae, nina Michael, isang toy maker at painter, at Elizabeth, isang writer. Sobrang close siya sa dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Heather at Ashley Rose. Inilarawan si Rachel bilang outgoing, empathetic, at remarkably mature. Ayon sa kanyang ama, isa siyang kinetic at visual na tao. Kaya niyang kabisuduhin ang isang buong dance routine kahit isang beses lang niya itong makita. Nagsimula siyang sumayaw noong bata pa at dahil sa sobrang galing niya, lumipat ang pamilya niya sa Melbourne para mabigyan siya ng mas magandang training opportunities. Hindi niya nagustuhan ang traditional high school at umalis siya dito sa edad na 15. Nag-enroll siya full-time sa dance factory sa Richmond. Kumuha ng 2-year diploma of performance arts. Isa siyang dedicated student na nagtitraining ng 6 na araw kada linggo. Pangarap ni Rachel na maging bida sa mga professional musicals tulad ng Cats o Chicago. Nagsisimula na rin siyang mag-explore ng opportunities sa modeling. Noong panahon ng kanyang pagkamatay, nasa seryosong relasyon siya sa 16-year-old na si Emmanuel Manny Carella, na isa ring estudyante sa dance factory. Madalas silang ilarawan ng mga kaibigan bilang perfect young couple. Sikat siya at maraming may gusto sa kanya. Tinatawag siyang butterfly ng mga kaklase. Puno ng pagmamahal at kabaitan. Kilalanin naman natin kung sino si Carolyn Reed. Ang childhood at early life ni Carolyn Reed Robertson ipinanganak bilang Carolyn Reed noong 1978. Ay puno ng matinding social isolation, malalim na self-looting at sirang relasyon sa pamilya niya. Lumaki siya sa middle class na suburb ng Mount Albert, Melbourne. Isang buhay na mukhang normal sa labas, pero magulo sa loob. Si Robertson ang panganay sa 3 magkakapatid na babae, nina Gail at David Reed. Naghiwalay ang mga magulang niya noong 16 pa siya. At ito ang panahon na lalo raw lumala ang instability niya. Sa mga journal niya, makikita ang puno ng galit at toxic na relasyon niya sa nanay niya, na nagkaroon ng postpartum depression matapos siyang ipanganak. Sa isang entry, chilling ang sinabi niya. Sabi niya, bakit hindi na lang niya ako in-abort? Minsan nasusuka ako na ako ay galing sa kanya. Habang si Rachel Barber ay nagsabi sa nanay niya noong 12 years old siya ng thank you for giving birth to me, si Robertson naman ay ginulgol ang teenage year niya sa pag-question ng sariling existence at pakiramdam na hindi siya minahal. Kahit sinasabi ng tatay niya na supported siya. Inilarawan si Caroline bilang isang loner na hirap makipag-connect sa iba. May mababang self-esteem at inferiority complex siya.
na partly dahil sa bullying sa school. Puno ang journals niya ng self-hate at drawings. Tinatawag niya ang sarili niya ng mga salitang tulad ng pizza face, fat, at ugly. Kinukumpara niya ang sarili niyang brown oily hair at walang coordination sa hypnotic green eyes at dancer's body na nakikita niya kay Rachel. Kahit may internal struggle siya, matalino at calculated si Caroline. Pangarap niyang maging actress, pero naniniwala siya na isa siyang social failure at hindi magtatagumpay. Nagsimula ang koneksyon niya kay Rachel bilang kapitbahay at kalaunan babysitter ng Barber family mula 1996 hanggang 1997. Ginamit niya ang isang pleasant facade para makuha ang tiwala ng mga magulang ni Rachel na sina Elizabeth at Michael. Nagpakilala bilang mabait, polite, at tumutulong sa homework at dinners. Noong 1997 pa lang, nagsimula na siyang mangolekta ng mga larawan ni Rachel gamit ang dahilan na school project. Isang early sign ng obsession niya sa identity theft na hahantong sa murder makalipas ang 2 taon. Kalaunan, diniagnose si Caroline ng psychiatrist na may malalim na personality disorder. Ang journals niya ay naglalarawan sa kanya bilang isang tortured lost soul na nakikita ang mundo na puno ng mga anghel na hindi niya kayang maging bahagi. Dahil sa disconnected na ito, naniwala siya na ang tanging paraan para maging masaya ay literal na palitan ang isang taong tingin niya ay perfect. Ang pagpatay sa 15-year-old na si Rachel ay isang maingat at planadong krimen na isinagawa ni Caroline noong March 1, 1999. Dahil sa matinding obsessive na selos at delusional na pagnanais na maging si Rachel, ginamit ni Caroline ang tiwala nila sa isa't isa para ipain siya sa isang nakamamatay na bitag. Inaya ni Caroline si Rachel sa apartment niya sa Prahran, Melbourne, sa pamamagitan ng pag-alok ng 100 pero may ibang sources na nagsasabing 500 daw ito, kapalit ng pagsali sa isang confidential psychological study. Maigpit niyang sinabi kay Rachel na huwag itong ipagsabi kahit kanino man. Dahil kapag nalaman daw ng iba, makukompromise ang resulta ng study. Pagdating ni Rachel, pinakain siya ni Caroline ng pizza. Ayon sa mga confession at journal entries ni Caroline, nilagyan niya ito ng antihistamine o drowsy powder para antukin at mapahina ang biktima. Sa kunwaring bahagi ng study, pinahiga niya si Rachel, pinapikit at pinagmeditate sa happy and pleasant things. Habang relax at nagtitiwala si Rachel, ginamit ni Caroline ang telephone cord na doble niyang tinirintas at dinala pa mula sa workplace niya para sakalin si Rachel. Ayon kay Caroline, sa isang prison psychologist, sandali siyang nag-atubili ng parang nawala ang ulap sa isip niya. Pero pinili niyang ituloy dahil napalayo na raw siya para umatras. Sinabi rin niya na ang huling salita ni Rachel ay, "Please, please don't."
Itinago ni Caroline ang katawan ni Rachel sa isang aparador sa loob ng apartment niya ng 2 hanggang 3 araw habang naghahanap na ang pamilya Barber at ang pulis. Pagkatapos, nag-rent umano siya ng moving van o kumuha ng taxi at sinabing may ililipat lang siyang statue. Dinala niya ang katawan na nakabalot sa rugs at isinisik sa isang army bag papunta sa property ng tatay niya malapit sa Kilmore. Inilibing niya si Rachel sa isang mababaw na hukay sa pet cemetery ng pamilya, malapit sa labi ng childhood cat niya. Nang matagpuan ng pulis ang katawan noong March 13, 1999, nakapulupot pa rin ang mahigpit na telephone cord sa leeg ni Rachel. Si Caroline Reed Robertson ay nahuli dahil sa kombinasyon ng maingat na police work sa pag-track ng huling communications niya kay Rachel at sa sarili niyang physical at psychological collapse dahil sa stress na ginawa niya. Na-link si Caroline ng mga detective mula sa Richmond CIB sa pagkawala ni Rachel matapos nilang makita ang phone records na nagpapakita ng maraming tawag sa pagitan nilang dalawa bago mawala si Rachel. May mga tram passengers din at classmates na lumapit at nagbigay ng deskripsyon ng isang plain-looking na babae na nakitang bumaba ng tram kasama si Rachel noong gabi na nawala siya. Noong March 12, 1999, pumunta ang pulis sa apartment ni Caroline sa Paran. Nang hindi siya sumagot, pinasok nila ito at natagpuan siyang walang malay sa sahig matapos magkaroon ng epileptic seizure na nag-trigger ng stress na ginawa niya. Sa loob ng apartment, nakita ng investigador ang isang diary na naglalaman ng detalyadong plano niya para i-drug, patayin at i-disfigure si Rachel. Meron din silang nakita na isang application para sa birth certificate gamit ang pangalan ni Rachel at mga dokumento para sa 10,000 bank loan at isang bag na may ilang damit ni Rachel. Matapos ang seizure niya, dinala si Caroline sa ospital kung saan siya umamin sa krimen at itinuro sa pulis ang mababaw na hukay sa property ng tatay niya. Dahil sobrang bigat ng ebidensya, lalo na ang journals niya at ang pagkakatuklas ng katawan, umamin si Caroline ng guilty sa murder sa Supreme Court of Victoria noong October 2000. At noong April 7, 2000, sinentensyahan siya ni Justice Frank Vincent ng 20 years na pagkakakulong na may non-parole period na 14 years at 6 months. Inilarawan ng judge ang krimen bilang extreme malevolence at planado. At sinabi na si Caroline ay isang real danger sa kahit sinong ma-fixate niya dahil sa malalim niyang personality disorder. Mga besties, ang story ng krimen na to ay makita natin galing sa matinding galit niya sa kanyang ina at galing sa kanyang anhel gyrodroma. Kasi, alam nyo, hindi lahat ng sugat nakikita. May mga sugat na nagsisimula sa pagkabata. Sa mga salita na hindi sinabi, sa mga salita na nakasakit, sa pagmamahal na hindi naibigay, at sa presensya na dapat nandyan, pero wala. At ang mother wound, hindi lang ito simpleng tampo sa magulang.
o sa ina. Ito ay pakiramdam na hindi ka sapat, pakiramdam na hindi ka minahal, pakiramdam na may mali sa existence mo, at yung mga pang-aabuso at pangmamaltrato na naranasan mo. Kapag ang bata lumaki, nadala to, hindi lang siya nasasaktan. Nagsisimula siyang magduda sa sarili, kinukumpara ang sarili sa iba, at hinahanap ang value niya sa labas. Lalo na ang matinding galit na kinikimkim niya. At kapag hindi ito na-heal, nagiging identity siya ng isang tao. Nagiging identity niya ang sakit. Ang batang hindi natutong mahalin ang sarili, pwedeng lumaki na puno ng inggit, may galit sa mundo, o desperado maging ibang tao. Kasi sa loob niya, may boses na paulit-ulit na nagsasabi, hindi ka sapat. At minsan, para takasan ang sakit na yon, gagawa siya ng paraan para maging perpekto. Kahit ibig sabihin, saktan ang iba. Hindi dahil gusto niyang maging masama, kundi dahil hindi niya alam kung paano maging buo. Because mga besties, unhealed trauma does not disappear. It transforms. Kung hindi mo siya haharapin, lalabas siya sa behavior, decisions, at sa paraan ng pagtrato mo sa ibang tao. At minsan, ang taong pinakakailangan ng pagmamahal, siya pa ang nagiging pinaka mapanakit. Kaya tatandaan nyo to mga besties, ang sugat na hindi mo hinihil, hindi lang ikaw ang sisirain. Darating ang araw, madadamay ang iba. Kaya heal your pain or your pain will use you.